Samantala, hindi isinasara ng gobyerno ang pinto sa posibleng pag-extradite kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakaling makumpirma na ang sinasabing arrest warrant laban dito mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng Duterte drug war. Ang mga detalye tutukan natin sa live report ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Katie, nag-aaralan ng gobyerno ang extradition o pag-surrender kay Senator Bato de la Rosa kung may arrest warrant na mula sa International Criminal Court. Sa press conference dito sa Taguig City, sinabi ni Chief State Counsel Dennis Arbin Chan na ito ang dalawa nilang opsyon sa ilalim ng Republic Act No. 9851. Pero wala pa ano silang nakikita o hawak na anumang kopya ng arrest warrant laban kay de la Rosa sa kabila ng kumpirmasyon ni Ombudsman Boying Remulla nitong weekend. Kung sakali mas mabilis anyang proseso yung pag-surrender sa dating PNP chief ng Duterte administration kumpara sa extradition na kailangan pa ng bukod na pagdinig. Pakinggan natin si Chan. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender because if we go through the extradition route, there will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Magkakaroon ng pseudo hearing to determine whether or not the request is compliant with the extradition treaty. Idiniin naman ni Prosecutor General Richard Padulyon na walang immunity si De La Rosa kahit pa siya ay isang mambabatas. Tugon niya ito sa tanong kung may hahadlang ba sa posibleng pag-aresto at pagsuko sa senador sa ilalim ng batas. Paliwanag ni Padulyon may mga restriksyon kung mahigit 6 na taon yung penalty at hindi raw mai-implementa yung pag-aresto kung nasa sesyon ng Kongreso pero wala namang restriksyon kung nakareses naman. Pero ikukonsidere pa rin daw nila sa pagdidesisyon kung anong gagawin na susunod na aksyon kung mananatili o nananatili yung posisyon ni De La Rosa na humiling ng asylum sa mataas na kapulungan. Hinihintay rin daw nila yung resolusyon ng nakabinbe ng mga petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court. Pakinggan naman natin si Padulyon. There's no such thing as immunity even if you are a legislator. Now, of course, there are certain restrictions. If the penalty is more than 6 years and 1 day, then the same cannot be implemented during the time when Congress is in session. But certainly, there's no restriction as to the arrest. If, for example, they're on recess. Giselle, go ahead. Para sa MBC TV Network News, ito sa Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.